Gusto ko ngayon na i-apply natin ito sa specific subject na God is your Father and you are His son or daughter. So gusto kong makita mo ngayon ang Diyos na tatay mo. Hindi lang sa makita mong siya ay Diyos mo, kundi makita mong siya ay tatay mo. He is your Father. And as a father, He cares so much for you. And as a father, He wants to have a close relationship with you. Gustong-gusto kanyang makilala, gustong-gusto kanyang makausap, gustong-gusto niyang mag-spend time sa iyo. Okay? Kita niyo yan? Okay, sa Old Testament, especially the people who are under the law, nasa ilalim ng kautusan, nakita nila ang Diyos as a powerful God, the God of miracles, yan ang kanila nakita, and as a judge, but not as a father. So ang side na nakita nila sa Diyos under the Old Testament, yun lang ang nakita nila. Ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay gumagawa ng himala, at ang Diyos, siya ay tagahatol. Siya ay judge na nagbibigay ng punishment sa disobedience ng mga taong under the law. Yan ang nakita nila. Yan yung side ng Diyos na nakita nila. God is a judge na nagbibigay ng punishment sa disobedience ng kanyang mga iniuutos. Kaya pagdating ni Jesus Christ ngayon, nung nagtuturo na siya sa mga taong under the law na nakakita sa side ng Diyos na He is a judge, galit sila. Galit sila kay Jesus Christ kasi madalas, especially sa Matthew chapter 6, Matthew chapter 7, makikita ninyo na madalas yung phrase na tinuturo ni Jesus Christ, the Father. The Father. Sabi niya, tinan niyo mga ibon, hindi naman sila nagtatanim, pero the Father feeds them. Nung tinuturo na ngayon ni Jesus Christ yung side ng God bilang Father, hindi maintindihan at hindi maunawaan, walang unfolding na nangyari doon sa mga religious leaders mismo. Sila ay mga priest and high priest. Kaya nga sila nag-usap-usap kaagad kung paano nila mapipigilan si Jesus Christ. Nagtuturo siya ng ibang doktrina, sabi nila. Ito ay blasphemy. It is against God. Kasi nga, nasabi nila yun, kasi nga, ang nakita nilang God who is a judge. Hindi na nakita ang God as a Father noon. Kaya, nung itinuturo na ni Jesus Christ, yung loving and caring side of our God, hindi nila matanggap-tanggap. Hindi nila nahayaan ng Espiritu Santo natanggalin yung takip para makita nila sana yung secret or the insight about God as our Father. So ang maraming followers ni Jesus Christ, no? Pinakamarami yung mga simple, ordinary people. Yung mga matatalino, hindi nila maintindihan yung tinuro ni Jesus Christ kahit napakasimple lang. Kaya ang mas maraming nakaintindi at nakaunawa at followers ni Jesus Christ sa time na siya ay nabuhay, marami ang mga simple guy like you. Kaya huwag kayo masyadong matalino kung kayo ay humaharap sa Diyos. Huwag kayo masyadong matalino, huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili kapag nagbabasa kayo ng Biblia. Huwag kayong ilagay sa sarili niyo, kayang-kaya ko to, kayang-kaya kong unawain to, madali lang to. Maliligaw ka ng landas. You need
to humble yourself, and you need the Holy Spirit. So, one of the areas na kung saan nag-succeed si Satanas para maglagay ng takip sa kaisipan ng mga tao ay sa area ng revelation about God, our Father. Kaya nga nung si Jesus Christ nagturo ng panalangin, di ba? Anong kanyang umpisa? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Nag-start siya sa our Father. Nire-reveal na niya unti-unti sa mga tao that God is our Father. Okay? So, dito sa John chapter 8 verse 44, papakita ko sa inyo na hindi lahat anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao tatay niya ang Diyos. So, huwag tayong maging assuming dito. So, warning. Huwag tayong maging assuming. Baka sinasabi natin kaagad na, ay, tatay ko pala ang Diyos. You need to make sure na tatay mo nga siya talaga at anak ka niya. Hindi pwedeng anak-anakan lang. Hindi pwedeng ampun lang. Okay? Dapat makita mo na ikaw ay legal na anak ng Diyos. John chapter 8 verse 44. Sabi niya, for you are the children of your father, the devil. Kalahin mo si devil dito, father din siya. Kasi noon pa man si Satanas, lagi niyang kinokopya ang Diyos. So, hindi naman nakikipagkompetensya ang Diyos sa kanya, pero siya laging nakikipagkompetensya. Laging nakikipag-compete niya. So, tinan niyo ngayon, no? Ang lalaki ng mga churches ngayon, sa buong mundo, sa lahat ng bansa ngayon, ang lalaki ng mga churches, sa Amerika, pinakamalaki si Joel Austin. So, ang lalaki. So, anong ginawa ng Satanas? So, kung ano ng kanyang mga ginagawa, bago niya, nung hindi niya talaga matalo, kasi nakikipag-compete nga siya sa Diyos. Nagkakaroon din siya ng gathering ng mga satanismo, ng mga espiritista, nag-gather sila sa streets, and then nagkakaroon ng mga gathering yung mga rock artists, at yung mga na-impluwensya ang mga tao na maging rockista, nag-gather sila at wala silang hiya na ipinapakita yung kanilang mga ginagawang makademonyo. No? Kapag nagsisignal sila ng mga makamundong signal, ginagamit na sa rockista, wala silang hiya, no? Pero pag magtaas lang ng kamay para mag-worship, hiyang-hiya, hindi may taas yung kamay. No? So nakikipag-compete itong si Satanas. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya matalo yung crowd na nag-gather to worship the Lord. So nag-isip siya ng ibang paraan ulit. Isa sa mga naisip niya is the COVID-19 para ma-stop yung gathering of the worshipers that will exalt the name of the Lord publicly. So nakikipag-compete siya. Pero meron isang bagay na hindi niya kayang i-compete ang Diyos kahit kailan. Yung bagay na ito ay yung Father's heart, the Father's care. Kailan may hindi niya makukopya yan dahil walang pag-ibig kay Satanas. Si Satanas, ang kanyang gustong gawin ay sirain ka, pagnakawan ka, at patayin ka. Yan ang kanyang tanging magagawa sa iyo. Kaya, para magawa niya ito, lilinlangin ka niya. Lilinlangin ka niya na mamuhay ka sa kasamaan, na kunwari pag-i-enjoyin ka niya sa mga bagay-bagay, pero isang araw sisingilin ka niya. At kapag sisingilin ka niya, late na nang ma-realize mo na pagnakawan ka na pala niya. Nanakaw na niya ang kagalakan mo, nanakaw niya ang pananampalataya mo, nanakaw niya ang kapayapaan ng iyong isip, nanakaw niya na ang magandang relasyon mo sa iyong mga mahal sa buhay, nanakaw niya na yung magandang pangarap mo, tigit sa lahat, nanakaw niya na ang iyong karakter. Na dati ang bait-bait mo na sana, pero nanakaw niya kasi pinagbigyan mo siya na mag-enjoy sa mundong ito na akala mo walang kapalit. Ngayon, gusto ko lang kayong i-remind, pag nag-i-enjoy kayo sa mga bisyo ninyo, wala akong babanggating bisyo, pero alam niyo kung may bisyo kayo. Pag nag-i-enjoy kayo sa bisyo na yan, at akala niyo walang kapalit, ang laking pagkakamali niyan dahil sisingilin kayo ni Satanas.
At pag naningil siya, dala-dala niya ang John chapter 10 verse 10. The thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. He will destroy your life. He will steal from you and he will kill you. Sa mga bisyo na yan. Hala nyo nag-enjoy kayo dyan, sisingilin niya kayo. Isang araw marirealize mo yan na sinisingil ka na pala ng Satanas dahil umutang ka sa kanya ng kaligayahan. At pag magbabayad ka, may interest yan. Okay, so hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos, ito, John chapter 1 verse 12. But to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. So ang mga matatawag lang na anak ng Diyos, yung mga naniwala kay Jesus Christ at tumanggap sa Kanya. Ito yung mga taong binigyan ng rights na maging anak ng Diyos. Ito yung mga naging legal na anak ng Diyos. Romans chapter 8 verse 15, and sabi niya dito, so, you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own children. Okay, bakit sinabing adopted? Hindi naman dahil sa sinabing adopted, ampun tayo ng Diyos. Sa isang area, hindi, dahil tunay tayo anak ng Diyos. Sa isang area, oo, kasi dati mayroon tayong tatay. Dati mayroon tayong tatay na si Satanas. So, nung tayo tumanggap kay Jesus Christ, para na niya tayong inampun kay Satanas, ibig sabihin, pinawalang bisa niya yung pagiging tatay ni Satanas sa atin, tapos ginawa niyang legal, kumbaga, ay na-notarize siya. Na simula ngayon, ikaw ay anak na ng Diyos. Alam mo rin, kahit sabihin natin ampun tayo, pero inari tayong kita po ninyo, kung meron kayong kilala na mga taong wala silang tunay na magulang, pero inampun sila ng mga mababait na tao, na magulang, and then ginawa silang legal na anak ng Diyos, o anak nila, notarized, legalized, alam nyo ba na ang mga taong ito na inampun, na hindi naman sila talaga tunay na anak, pero inampun legally, alam niyo ba na yung rights na manahin lahat ng ari-arian ng kanilang ng magulang na umampun sa kanila ay nasa kanila yung rights na yon. At dito, nung tayo ay inampun, ibig sabihin, pinawalang bisa yung pagiging tatay ni Satanas sa atin, based on John 8:44, pinawalang bisa yung kanyang pagiging tatay sa atin, tapos nilegalize niya yung pagiging tatay niya sa atin. Nilegalize niya yung pagiging anak natin. Nilegalize niya yung pagiging anak natin. Okay? Anak ng Diyos. Nilegalize niya yung pagiging nagkaroon tayo ng sonship sa Kanya. Legal. Okay? At dahil dito sabi niya, ang Espiritu Santo ay ibinigay niya sa atin, kung kaya't ang Espiritu Santo na ito ang dahilan kung bakit tumatawag tayo sa Kanya ng Abba Father. Ayan. Kung ang Holy Spirit ay nasa iyo, the Holy Spirit na yan na nagbibigay sa iyo ng insight, the one who is unfolding the revelation knowledge or unfolding the curtain, unveiling the curtain para makita mo yung revelation knowledge, is your Father and you are His daughter and you are His son, you are His child. Okay? That same Holy Spirit who is unfolding the curtain na nagtatakip doon sa insight, the understanding, the revelation knowledge from the Bible. It is the same Holy Spirit that is causing your heart to cry out to God and to call Him your Father. Kung hindi mo na di-discern yan, that the Holy Spirit is causing you to cry out to God as your Father, then maybe you need to revisit your acceptance of Christ. You need to revisit your salvation. Baka hindi mo pa siya talaga tinanggap ng totoo. Baka natakot ka lang noon, kaya ka sumunod sa prayer nang nagpatanggap sa'yo. Baka natakot ka lang sa impyerno. Pero if you really accepted Christ with all of your heart, na walang nag-pressure sa'yo, but out of your heart, tinanggap mo si Jesus Christ, the Holy Spirit
came in to your heart, and that Holy Spirit will continue to unfold the Bible, to unfold the Word of God, to remove the curtain, to unveil revelation knowledge, and that same Holy Spirit will cause you to call unto God your Father. Kaya nga ako nagtataka pag may mga maglilid ng prayer, pag sila naglilid ng prayer, ganito ang kanilang umpisa, Lord, parang awa niyo na po. O Panginoon naming Diyos. And nothing wrong with that. He is our Lord. He is our God. Pero ang turo ni Jesus Christ sa New Testament kind of prayer, sabi niya, when you pray, ito ang sasabihin mo, Our Father. We should ask the Father directly. Not as a God. He is our God, of course. But when you are asking something from Him, when you are praying, hindi mo siya dapat nakikita as a God, but as your Father, and you are His child. So this is a father and son relationship. When it comes to prayer, approach Him as your Father. Okay? So ngayon, nangyayari na sa inyo yung aking tinuro nung una, nagkaroon ng unfolding. So nakita mo, ganito palang ibig sabihin. Pag nagpray pala ako, not as my Lord, it's not as my God, but as my Father. Mas sweet, di ba, pag ganon? Kasi pag as a God, minsan parang gusto mong parusahan mo na yung sarili mo para ma-feel mo na karapat-dapat ka because He is God. Pero pag as a Father, may lambing nakalakip. So may enjoy mo ngayon ang lumapit sa Kanya because He is your Father. At ikaw may enjoy din niya because alam mo sa sarili mo na anak ka niya. Alam mo sa sarili mo na anak ka. So iba yung relationship ng God and His people sa Father and His children. Parang lumalayo nga tayo sa this pag ang relationship natin sa Kanya, Diyos natin siya at tao niya tayo. Tao niya tayo. Di ba yung word na tao niya tayo, parang ginagamit lang ng mga bossing, di ba? O, tao ko yan eh. Ay, mga yan, tao ko yan eh. Parang ang layo, di ba? Pero pag sinabi mong, yan, anak ko yan. Proud ako dyan, anak ko yan eh. Okay? So, dapat magkaroon ng another level yung ating relationship sa Kanya. Not as a God and you are His people, we are His people. Hindi, kundi He is our Father and we are His children, His beloved children. Okay? Ayan. Dito sa James, or dito muna sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 16 and 17. As our Father, meron siyang gift sa atin. So, ganyan talaga ang tatay. Nagbibigay ng regalo. Sabi niya, 2 Thessalonians chapter 2, verse 16 to 17. Sabi niya, Now, may our Lord Jesus Christ Himself and God our Father, who loved us and by His grace gave us eternal comfort and a wonderful hope, comfort you and strengthen you. Ito talaga yung ginagawa ng tatay, no? Comfort you and strengthen you in every good thing you do and say. Okay, ito yung mga gift ng Lord sa atin. Comfort, hope, strength. Yan ay gift niya lagi sa iyo every day of your life. Sa tuwing may sasabihin ka, sa tuwing may gagawin ka, yung gift ng God sa iyo, huwag mong kalimutan. Ito yung gift niya sa iyo. Comfort, hope, and strength every day.
Ito sa James chapter 1 verse 17. Ito sabi niya, whatever is good and perfect is a gift coming down to us from God our Father, who created all the lights in the heavens. He never changes. He never changes. Hindi siya nagbabago bilang tatay natin. Sabi, every good and perfect is a gift coming down to us from God our Father. Grabe, matinding tatay ito, no? Matthew chapter 7 verse 9 to 11. You parents, sabi niya, if your children ask for a loaf of bread, do you give them a stone instead? Or if they ask for a fish, do you give them a snake? Of course not. Pero kung ang nagbabasa nito sa Wuhan, ang sagot nila, of course, yes. Dahil mas gusto nila ang ahas kaysa sa isda. Pero dito ito, hindi Wuhan to, no? So, verse 11, sabi niya, so, if you sinful people know how to give good gifts to your children. Akala mo kahit makasalanang tatay yan. Kung kayo nanonood ng mga Hollywood movies, di ba, yung mga may asawa, may mga anak, no? Kahit anong sama nila at kung sila malapit ng huliin, gumagawa ng mga paraan para may ipakita ang kanilang pagmamahal doon sa kanilang anak na iiwanan na nila. Kung ang taong masama kaya niyang magbigay ng regalo sa anak, kahit masamang tatay. Actually, wala naman siguro sa inyo dito na napaka-perfect ang tatay ninyo, na wala man lang pagkakamali. Pero kahit ganun sila, nag-iisip pa rin sila ng mga pwede nilang maibigay sa atin para pasayihin nila tayo. Sabi niya, kung ang taong makasalanan, tatay na makasalanan, kaya niya magbigay ng regalo sa kanya anak, how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask Him? How much more? Naku, kailangan ma-unveil ito sa atin, no? Para pag tayo lumapit sa Kanya, hihingi, hindi tayo natatakot at hindi tayo nagdududa, hindi tayo nagdadalawang isip, hindi tayo nag-aalanganin. We just know that we are His children. And as His children, siya mismo nag-invite sa atin to ask Him. To ask of Him. Dito sa Matthew chapter 6 verse 8, verses 8 and 9, sabi niya, don't be like them, for your Father knows exactly what you need even before you ask Him. Yan ang tatay. Bago pa siya humingi, bago pa humingi yung anak, alam na niya sakto na pangangailangan ng kanyang anak. Sabi niya, verse 9, so pray like this, our Father in heaven. So ngayon, chine-check ko how you pray, no? When you pray, kanino mo ina-address? Okay, dito sa Matthew chapter 6 verse 26, sabi niya, look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. And aren't you far more valuable to Him than they are? Mas mahalaga ka ba bilang tunay na anak niya kaysa sa mga ibon? Ako, masyadong malayo na mas mahalaga ka kaysa sa mga ibon. Dahil kahit anong ganda ng mga ibon, piliin mo na yung mga klase ng ibong napakaganda. Pag yan tinignan ng Diyos na katabi mo, hindi niya papansinin yung ibong napakaganda sa paningin mo. Kasi pag siya tumitingin sa atin,
wala nang mas maganda pa. Tayo ay kinagigiliwan ng Ama natin sa langit. Siya ay uhaw na makitagpo sa atin. Siya ay uhaw na mag-spend time sa atin. Gustong gusto niya na tayo nilalambing niya. Kaya nga pag kayo nag-worship, di ba bigla na lang kayong sumasaya kasi nilalambing ka niya, pinapasaya ka niya. And then minsan bigla ka lamang naiiyak kasi gusto niya nagkakaroon din ng drama-drama pa minsan-minsan. So ganyan ang ating Amang nasa langit. So verse 31 sabi niya, so don't worry about these things, saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear? Nako, sa verse na ito, pinapakita niya na ang mga taong nag-aalala sa kanilang kakainin, iinumin at susuotin, ito yung mga taong hindi nakakakilala na ang Diyos ay tatay nila. Para lang silang Old Testament people of God, na ang nakita lang nilang side ay yung pagka-Diyos ng Diyos at pagka-judge ng Diyos. Nagbibigay ng punishment sa disobedience ng kanyang mga tao. Yan lang ang nakikita nila. Kaya sila nag-worry. Pero kapag naintindihan mo itong mabuti, na-unveil yung curtain na tumatakip sa truth na ito, that you are His Father and you are His child, mawawala ang pag-aalala. Mawawala ang pag-aalala at pagkatakot at pagkabalisa. Why? Because yung mga bagay na ito, actually, hindi mo ito pinoproblema bilang anak. Ang mga bagay na ito, pinoproblema yan ng tatay. Meron po kayong anak, kahit minsan ang laki-laki na nila, kayo pa rin na namumroblema sa kakainin nila, sa inumin nila, at sa isusuot nila. Dahil pag hindi nyo po problemahin, wala rin kayong magagawa dahil lalapit sila sa inyo, kukulitin nila kayo. Napaka-basic. Yung mga needs na ito, pinoproblema dapat yan ng tatay. 32. Sabi niya, these things dominate the thoughts of unbelievers. Ano yung thoughts na nagdo-dominate sa mga kaisipan ng mga unbelievers? Yung kakainin, yung iinumin, yung susuotin. Yan ang dominant sa kanilang kaisipan. Yan ang kanilang Diyos actually. Kasi yan ang kanilang rason kung bakit nabubuhay. Saan kukuha ng kakainin? Saan kukuha ng inumin? Saan kukuha ng susutin? Saan kukuha ng pangailangan? So kung ano yung priority mo, yan ang Diyos mo, di ba? Samantalang yung mga bagay na ito, sabi niya, your heavenly Father already knows all your needs. Kasi nga, He is a faithful Father. He is a loving Father. He is a responsible Father. And that is the Father's care for us. Alam niya lahat ang ating mga pangailangan. Pero sabi niya, maging original na bilang ng buhok mo, alam niya. Iba sa inyo, may mga nalalagas na yung buhok. Tanungin mo sa Diyos kung ilan ang original na bilang ng buhok mo, alam niya kung anong original. Alam niya ang natanggal, bilang na natanggal, at alam niya ang bilang ng mga bagong tubo pa lang. Ganyan niya kakala ang bawat isa sa atin. Kilala ka niya because you are His child and He is your Father. And then last, ito sa John 16:23. Sabi yan dito, at the time, you won't need to ask me for anything. So si Jesus Christ ito, si Jesus Christ na tinatawag natin ng Lord. Dahil maraming makulit dito eh. Hanggang ngayon, dami pa rin makulit. Si Jesus Christ dito ang nagbibigay sa atin ng instruction. Si Jesus Christ na tinatawag nating Lord. Yan sabi niya dito, si Lord. Sabi niya, at that time, you won't need to ask me for anything. Hindi na kayo mananalangin sa akin, sabi ni Lord. Pero bakit kung tayo manalangin, Lord? Bakit sa Kanya pananalangin yung mga tao samantalang Siya nandito? Siya sinabi niya dito, you won't need to ask me for anything.
And before this, pwede. Hingi tayo sa Kanya. Pero, pagkatapos ng pagbabago, no, dito, ay sinasabi na niya, pagkatapos ng lahat, pag na-conquer ko na yung authority doon kay Satanas na kalaban natin, pag naibigay na sa akin yung the name above every name, that upon my name every knee shall bow and every tongue shall confess that I am Lord. Pag nangyari na yon, sabi niya, yung pangalan na ito, yung pangalan ko, sabi niya, gagamitin nyo ito hindi para manalangin sa akin, kundi para manalangin sa Ama. Sabi niya, at that time you won't need to ask me for anything. I tell you the truth. So this is the truth. You will ask the Father directly, and He will grant you your request because you use my name. So proper na pananalangin is we go directly to our Father. At mahirap gawin yan kapag hindi mo nakikita na ang sarili mo ay anak. Ang tingin mo sa sarili mo, tao ng Diyos. Ang tingin mo sa sarili mo ay ampon, hindi legal na anak. Mahirap mag-direct sa Ama. Si Jesus Christ ang iyong pagdidirektahan. Ngayon, ang mga dumidirekta sa Jesus Christ, ang mga didirekta sa Kanya, those who need salvation. So if you need salvation, go to Jesus Christ. If you need confession, go directly to Jesus Christ. Yan ang Kanyang instruction. If you confess your sin to Him, He is faithful and just to forgive you. But when it comes to your petition, when it comes to your needs, when it comes to your personal prayer, go directly to your Father as a legal child. So, siguro, hindi na tayo magiging makulit ngayon. No? Alam na natin kung kanino tayo lalapit sa ating specific na pangailangan. Kapag tayo nagkasala, we go to Jesus and confess our sins. Those who need salvation na naakay natin sa Panginoon, we lead them a prayer na nakadirect kay Jesus Christ. Pero sa atin na nanggap na kay Christ, tunay ng anak, we go directly to our Father. Okay? So lahat tayo manalangin ngayon. Ama namin Diyos sa Santo, ay muli po kami dumudulog sa iyo, nagpapasalamat sapagkat napakabuti po ninyong Ama. Salamat po sapagkat ginawa po ninyo kaming anak kahit kami po ay nagkulang, kahit kami po ay lumayo sa inyong kalooban, ay tinuring niyo pa rin po kami na mga tunay na anak ninyo. Dahil sa kami ay tumanggap kay Jesus Christ bilang aming Panginoon at tagapagligtas. At ang dahilan niyan kung bakit kami nakakilala kay Jesus Christ, dahil sa ang banal na Espiritu ay tinanggal niya yung mga nakatakip sa aming kaisipan at nakita namin ang katotohanan. So Father God, salamat po sa hapon na ito sa mga natutunan namin. Dalayan ko na sa mga nakapakinig ay hindi po mananakaw ng Satanas sa kanila ang mga katotohanan na ito at isasagawa nila ito. Makikita po nila lagi na kayo po ang kanilang Ama at sila po ay mga anak po ninyo. Ito po ang aming samo at nilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So God bless you.